Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sinasabi na hindi natin malalaman kung ano ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Pero kaya nating ayusin ang lahat ng magagawa natin dito sa kasalukuyan habang tayo'y patuloy na humihinga at nakakakilos pa. Ikaw kabarangay, nag-iipon ka ba ng maraming kabutihan na maibabaon mo sa kabilang buhay? Dear Papa Dudut, ako po si Roberto pero Rob na lang po para mas batang pakinggan ang itawag ninyo sa akin. 65 years old na po ako sa ngayon pero yung kwento ko ay nangyari 6 na taon na ang nakakalipas. Kaya naman 59 lang po ako noon at hindi pa ako senior. Papadudot, aminin ko po noong 59 ako ay wala po akong girlfriend. Kaya masasabi ko na masakit man aminin ay matandang binata ako. Wala po akong girlfriend noon at aaminin ko po na hindi po ako nagka-girlfriend kahit na kailan. Noong bata po kasi ako ay binala kong pumasok sa seminaryo kaso ay hindi naman natuloy. Sa totoo lang po ay hindi ko na din matandaan kung bakit hindi natuloy. Kaso nga po ay nawala na sa isipan ko ang manligaw kasi akala ko talaga ay matutuloy ako. Hindi naman po ako kabilang sa tinatawag ngayon na LGBT pero hindi po talaga ako nakapangligaw. Wala namang kumwestiyon sa pagkatao ko noon. Ewan kung bakit, wala ata silang pakialam sa akin. Pero hayaan na natin. Ngayon pa ba naman sila magkwekwestiyon sa edad kong ito? Papadudot, mag-isa lamang akong nakatira sa isang condo unit na naipundar ko noong nagtatrabaho pa ako. Mag-isa lamang po ako pero hindi naman ako masyadong nalulungkot. Kasi araw-araw lumalabas ako sa park na malapit sa amin at nagja-jogging ako kaya may mga nakikita naman akong ibang tao. Nakikita ko lang sila pero hindi ko sila kaibigan. Isa lang po ang masasabi kong kaibigan ko, si Aljon. 30 years old siya noon at siya ang katabi kong unit kaya siya lang talaga ang naging kadikit ko. Mag-isa lang din na nakatira sa unit niya si Aljon. Pero wag niyo sana kaming pag-isipan kasi wala po kaming relasyon maliban sa pagiging magkaibigan. Straight na straight po si Aljon kahit mag-isa siya sa kondo niya ay may girlfriend naman siya. Hindi tulad ko na wala talaga. Mang Rob! Oh, Aljon! Anong ginagawa nyo? Hinahanap ko yung susi ko. Saan nyo nilagay? Dito sa bag ko. Kadarating nyo lang? Palis pa lang. May naiwan kayo sa loob? Wala. Bakit nyo hinahanap ang susi nyo? Ay, oo nga no. Palis pala ako. Hala, makakalimutin na kayo? Hindi, naguluhan lang ako. Pero hanapin nyo yung susi nyo, baka naiwan nyo nga. Ano ba naman akala mo sa akin? Kalalagay ko lang dito sa bag. Bakit may bag kayo? Ha? Bakit nga ba? Ay, ano ka ba? Mas naguguluhan tuloy ako. Palis ka ako. Magja-jogging kayo? Alam mo yan. Bakit may bag kayo? Pinagbabawal na ba? Ibig ko pong sabihin, dati naman hindi kayo nagdadala ng bag pag nagja-jogging eh. Dati yon. Iba na ngayon. Sobrang init. May dala kayong payong? Hindi ba mahirap mag-jogging pag nakapayong?
Itong batang ito, may tama ka ba? Wala akong dalang payong, may dala akong tubig. Grabe kasi yung init, ang bilis makatuyo ng lalamunan. Kaso, mahihirapan kayong tumakbo ng may bag. Hindi naman ako tumatakbo, naglalakad lang ako. Ah, so walking lang ang ginagawa nyo. Mabilis naman ako maglakad kaya jogging na din yun. Walkathon. Alam mo, tanggapin mo na lang na jogging yung ginagawa ko. Huwag mo nang kontrahin. Binibiro ko lang naman kayo. Eh teka, Sabado ngayon di ba? Aba, alam nyo pa ang araw ah. Oo naman, ano akala mo sa akin? Ang sinasabi ko, Sabado ngayon, bakit ka aalis ng bahay? May date ka? Aga ha? Hindi po. Susunduin ko si Mama. Saan galing? Sa bahay lang namin sa Batangas. Kasi ngayon ang araw na usapan namin na kukunin ko na siya dito. Ah, ngayon na ba ang babangloksa ng tatay mo? Opo. Kaya maaga ako para nandun na ako bago magtanghalian. Maaga kasi ang padasal para kay Papa eh. Grabe, ang bilis ng panahon. Oo nga po eh. Ayos lang ba sa mama mo na ngayong araw mo sa susunduin? Siyempre una ayaw pa. Pero usapan namin yun eh. Hindi mo naman siya masisisi. Opo. Doon sa bahay namin sila nagsimula ng buhay mag-asawa. Doon na ako nabuo at hanggang sa mawala si Papa. Mahirap talaga yan. Kung ako ang mama mo, ganun din ang mararamdaman ko. Nakakatakot naman po yun. Ha? Ang alin? Kung kayo ang mama ko. Loko-loko ka talaga. Kasi naman paseryoso na kayo eh. Nasabi ko lang naman ang nararamdaman ng mama mo. Ayoko naman po na mag-isa siya sa bahay. Hindi naman ako pwede dun kasi mahihirapan ako sa trabaho. Kaya mas mabuti na dito na lang siya sa akin. Total, 2 naman ang kwarto. Mabuti ka pa, mapupuna na ang bakanting kwarto sa unit mo. Yung sa akin, bakante pa rin. Eh di sunduin niyo din ang nanay niyo. Loko ka, 10 taon nang wala ang nanay ko. Gusto mo ba pagsundo ko sa kanya, diyan ko papuntahin sa inyo? Mang Rob naman eh. Biro lang naman yung sa akin. Nananakot pa kayo. Oh, natakot ka no? Di na kayo mabiro. O siya, baka matrapik ka pa, hindi umaabutan yung padasal. Oo nga po. Sige po, ingat. Magkasabay na din naman tayong bababa, nagpapaalam ka na. Baka pagsakay natin ng elevator, magulat ka. Mang Rob talaga oh. Tara na nga. Papadudot kinabukasan ay nagkita na naman kami ni Aljon. Ako dahil nga sa magja-jogging pero nagtaka ako kasi araw yon ng linggo. Babalik pala siya ng Batangas kasi may mga kailangan pa siyang balikan na mga gamit. Hindi nagkasya sa sasakyan niya mga bitbit niyang gamit ng mama niya. Ang dami daw gustong dalhin ng mama niya na puro importante dahil mga ala-ala daw yon ng papa niya. Para hindi na sila magkasamaan pa ng loob ay nangako na lamang si Aljon sa nanay niya na babalikan ang ibang gamit na siya na ang gagawa noon, Papa Dudut. Natatawa na lang din ako, Papa Dudut, at hindi ko pinagtatawanan ng mama niya ha. Natatawa ako doon sa sentimental value ng mga gamit niya. Likas na ata yon kapag nagkakaedad. Pero hindi ako. Kahit kasing edad ko ang mama ni Aljon na 59 years old din, ay walang nagiging sentimental value sa akin ang mga gamit ko. Kasi wala naman akong girlfriend. Matapos naming mag-usap ni Aljon ay hindi ko na pinatagal pa ang kumustahan namin para makalis na siya at makabalik kaagad. Ako naman ay dumiretso sa aking daily routine ng pag-jogging. Dapat 5 ikot ako sa park malapit sa building ng kondo namin. Pero sa unang pagkakataon ay napatagal ang pag-jogging ko. Napabagal ata ang paglalakad ko. Pero ginaganahan naman talaga ako noong araw na yon. Nagpahinga ako sa isang bench noong mapagod ako nang may matanaw akong isang babae. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at kung bakit at papaanong nangyari na nilapitan ko ang babae na yon at nakipagkilala ko. Hindi ko maipaliwanag samantalang hindi ko naman gawain ang lumapit na lamang basta at makipagkilala, Papa Dudut. Magandang umaga sa'yo, magandang dilag.
Hindi mo ata ako nadinig. Magandang umaga, magandang dilag. Sino ka? Ako si Rob. Ano pakialam ko? Tinanong mo pangalan ko, hindi ba? Wala akong tinatanong. Ano ako, sira ulo? Oo, nagtatanong ka na naman. Ewan ko sa'yo ha. May iniintay ka ba? Meron. Sino? Hindi sino. Ano? Anong hinihintay mo? Hinihintay kong umalis ka. Saan naman ako pupunta? Subukan mo sa impyerno. Sobra ka naman. Pues, huwag mo akong guluhin. Okay. Bakit ka umuupo dyan? Bench ito, hindi ba? Ang dami naman doon. Bakit dito pa? Mainit dun eh. Naiinitan ka? Sa hangin mong yan? Ako? Mahangin? Nagtanong ka pa. Hindi ako mahangin, ha? Naiinitan ka? Oo. Maswerte ka. Bakit? Sinasanay ka na kung saan ka mapupunta pag natigok ka. Aray naman. Doon ka na kasi, nakita mo nang nandito na ako eh. Mrs. Pasita ba ang pangalan mo? Anong Mrs. Pasitang sinasabi mo dyan? Kasi pinapaalis mo ko. Tapos ang nakasulat dito sa bench ay donated by Mrs. Pasita. So, ikaw ito? Pilosopo ka ah. Gusto mong pagawan kita ng ganyan? Pagawa ng ano? Papagawan kita ng bato na may nakaukit na pangalan mo. Wala naman akong dinonate. Ako na nga magdodonate eh. Para hindi ka na pagagawa ng pamilya mo. Sandali. Lapid na yata sinasabi mo eh. Isulat mo na lang ang buo mong pangalan at kapanganakan. Ako na maglalagay ng kamatayan. Uwe, gusto mo lang malaman ang buo kong pangalan eh. Presko mo ah. Okay na yung presko, kesa mahangin. Isa lang ang suma nun. Mayabang ka. Mayabang agad? Bakit ka ba dito nang gugulo? Gusto mo ba lumipat tayo ng lugar? Bastos? Ang sinasabi ko, yung tindahan na yon. Para mailibre kita na maiinom. Kaya kong bumili. Nakakahiya naman. Sige, tubig lang ang sa akin ha. Ang kapal mo. Ano bang pangalan mo? Bakit ba? Para malaman ko. Nagpakilala na ako tapos ikaw, ayaw mo. Bakit? Sinabi ko ba magpakilala ka? Medyo suplada ka pala ha? Hindi medyo. Suplada talaga ako. Okay lang yan. Ay, ibang klase ka? Siguro masamang loob ka. Kidnapper ka, no? Sa itsura kong ito? Kailan mo ba huling nakita ang itsura mo? Mukha kang kidnapper. Bakit? Ano bang itsura ng kidnapper? Ah, wala kayong salamin sa bahay. Joker ka pala. Seryoso ako. Baka alis na nga. Huwag kang susunod ah, kundi tatawag ako ng pulis. Nagbabanta ka ba pag sumunod ako o nagsasuggest ka? Papadudot, yun na ata ang pinakamasayang araw na uuwi ako galing sa pagja-jogging. Para akong paru-paro na nakalabas sa kukun. Huwag pala yun, papadudot, kasi mabilis lang pala ang buhay ng isang paru-paro. Para pala akong pawika na nakalabas sa kanyang shell. Sa wakas ay nagkagusto rin po ako. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng nai-in-love, pero mukhang alam ko na noon. Na-in-love ako sa babaeng yon sa park, papadudot. Ramdam na ramdam ko na ang babaeng yon ng aking soulmate na matagal ko nang hinahanap. At sa pagkakataon na yon ay hindi ko siya hinanap kundi ako ang nahanap niya. Ibang klase yung pakiramdam, papadudot. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa high school at dinadamdam ko ang mga hindi ko naramdaman noon. Sabay-sabay na nangyari sa akin ang pakiramdam na nagka-crush, tapos naging puppy love, tapos naging true love. Ang hirap talagang ipaliwanag pero bakit parang mahal ko na siya. Hindi po ako nagsasalita ng tapos, pero yun po ang nararamdaman ko at alam ko na siya na. Excited akong maibalita yon kay Aljon at siguradong matutuwa din yon para sa akin. Pero habang palapit na ako sa unit ko ay biglang sumagi sa isipan ko ang isang bagay, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ibigay ng babae ang pangalan niya, pero masaya ako, papadudot, kahit tinarayan niya ako ay masaya pa rin ako. Hindi ko rin maintindihan kung bakit yung babaeng yon na nakita ko sa park ang nasa isipan ko habang pauwi. Kilig na kilig ako at parang napaplano ko pa ang mga mangyayari.
Pakiramdam ko ay hindi ako makakatulog sa kakaisip sa kanya. Ganon ako kasaya. Palapit na ako ng palapit sa unit ko nang biglang sumagi sa isipan ko ang isang katotohanan. Ang katotohanan na baka hindi ko na uli makita ang babae sa park. Saka pa lang ako kinabahan. Ang dating saya ay napalitan ng pag-aalala. Paano nga kung hindi ko na siya makita pa dahil sa inis nito sa akin ay maaring mangyari ang iniisip kong yon, Papa Dudut? Bakit ganon? Kung naisip ko na hindi na siya magpapakita ay pwede ko naman ding kalimutan na lamang siya. Pero hindi ko magawang kalimutan siya. Noon lamang ako nakaramdam ng ganong klaseng pagtingin sa isang babae. Dati kasi, ang mga nakikilala ko ay kinakaibigan ko lamang kesa ligawan. Pero iba talaga ang babaeng yon. Halos ilang hakbang na lamang ay nasa tapat na ako ng unit ko pero dahil sa iniisip ko ay bigla akong hindi nakahakbang. Parang namitig ang buo kong katawan. Mabuti na lamang at saktong kadarating lamang muli ni Aljon. Kakauwi lamang nito. Una ay hindi pa napansin ni Aljon ang nangyayari sa akin at nalaman niya na lamang noong batiin niya ako, Papa Dudut. Mang Rob! Suplado? Uy, ano nangyayari sa inyo? Bakit namumutla kayo? Tara, dadaling ko kayo sa ospital. Hindi na. Ayos lang ako. Anong ayos? Namumutla kayo at parang ang tigas ng katawan nyo. Napagod ata ako. Kailangan ko lang magpahinga. Tara na ho, mabuti na yung sigurado. Hindi na. Ipasok mo na lang ako sa unit ko. Sigurado kayo? Oo. Akin na po susi nyo. Eto. Alin po ba dito? Yan yung nag-iisang pabilog ang ulo. Tara, pasok na po. Dahan-dahan lang. Ayos lang ako. Ayan, maupo muna kayo. Salamat. Sandali, ikukuha ko kayo ng tubig. Nandyan sa ref. Hindi ka magkakamali kasi tubig lang naman ang laman ng frigider ko. Parang ayos na nga kayo. Nakakapag-joke na kayo eh. Seryoso ko. Tubig lang talaga ang laman yan. Hindi pa kasi ako nakakapag-grocery. Ilista nyo na lang. Tapos isasabay ko na lang pag nag-grocery ako. Naku, aabalahin mo pa ang sarili mo. Exercise ko na rin naman ang pagpunta sa grocery. Exercise kayo ng exercise tapos namumutla kayo. Ngayon lang naman ito nangyari. Ilang ikot ba ginawa nyo? Sakto lang. Bakit kayo nagkaganyan? Ingat din ho pag may time. Hindi naman ang pagja-jogging ang dahilan ng nangyari sa akin eh. Ho? Ano? Aljon, kanina sa park may nakita akong babae. Oh, normal lang naman po yun sa park. Hindi, iba ito. Iba? Oo, palagay ko siya ang soulmate ko. Soulmate? Kakilala nyo pa lang. Anong pangalan niya? Yun nga eh. Anong ibig yung sabihin? Yun nga, hindi ko nalaman ang pangalan niya. Bakit? Ewan ko kung ano pumasok sa utak ko. Nung makita ko siya, para ako naging rockstar. Rockstar talaga? Oo, kasi ang cool ko eh. Oh, yun naman pala eh. Kaso parang ibang dating sa kanya. Parang ang hambog ng naging dating ko eh. Bakit naman? Kumanta ba kayo? Hindi naman. Nasobrahan lang ako sa pagka-cool. Yun lang. Kaya sa palagay ko, nagalit sa akin yun. At baka hindi na bumalik sa park. Baka hindi ko na siya makita. Oh, parang nanginginig kayo. Relax lang. Aljon, iba siya. Nararamdaman ko na siya yung babaeng hindi ko naman hinihintay o hinahanap pero dumating. Iba yun ha? Baka hindi ko na siya makita. Oh, relax, relax. Mag-isip tayo. Anong iisipin natin? Maski ikaw hindi mo siya kilala. Kung nakita nyo siya sa park, siguradong babalik siya doon. Paano kung hindi? Kinokontra nyo ang positivity eh. Ano ba dapat? Isipin nyo, makikita nyo uli siya para mag-manifest. Magkikita kami ulit. Yan! Paano kung hindi?
Oh, kinukontra nyo. Magkikita kami ulit. Yan, ganyan. Isipin nyo lang. Kung hindi bukas o sa makalawa, makikita nyo siya uli. Yun ang isipin nyo. Hindi ba pwede bukas na kami magkita? Sige po, sasabihin ko sa kanya. Kilala mo siya? Hindi po. Nakakainis ka naman eh. Basta isipin nyo lang at mangyayari yon. Uuwi na po muna ako. Tutulungan ko si nanay magluto. Dadalhan ko kayo mamaya. O relax na kayo dito ha. Papadudot nagkalakas ako ng loob sa mga payo ni Aljon. Natuloy ang tuwa ko, kaya hindi ako nakapagluto o nakabili ng tanghalian. Mabuti na lamang at nandun na ang nanay ni Aljon at nakapagluto ito ng pagkain. Dinalhan ako ni Aljon at masarap ang luto ng nanay niya. Kasi kung si Aljon ang magluluto, baka iba pa ang lasa. Nung hapon ay dinalhan muli ako ni Aljon. Ganado ang nanay niya magluto kasi unang araw niya daw doon. Kaya ang swerte ko din ang araw na yon. Kinagabihan ng patulog na ako ay baon ko naman sa pagtulog ko ang itsura ng babae sa park. Sabi nga ni Aljon, manifesting. Positibo ako na magkikita muli kami at handa akong maghintay kung kailanman ang pagkakataon na yon. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan kaya ang aga-aga ko ding nagising. Nagising ako ng punong-puno ng pag-asa. Papasok na si Aljon sa opisina kaya maaga din siyang aalis at nagkasabay na naman kami sa elevator at palabas ng building ng kondo namin. Natuwa si Aljon sa aura ko. Muli siyang bumati at muling pinalakas ang loob ko. May paalala din siya na baguhin ang approach ko. Dapat maging gentleman ako. Tama siya, kaya nagpasalamat ako. Walang paglagyan ng saya ko pagdating sa park ay hindi ako mapakali. Habang nagja-jogging ay parang sinusuyod ng paningin ko ang paligid, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Pero ang tagal ko nang umiikot at naghahanap pero hindi pa tinatamaan ng paningin ko ang taong hinahanap ko. Ang nangyari ay nahilo lamang ako sa kakalingon. Ayoko mangyari ang nangyari ng gabing yon kaya pinilit kong mag-relax at lumakad ng dahan-dahan habang nakayuko. Umupo ako sa isang bench. Dahil nga sa nakayuko ako ay hindi ko napansin na may nakaupo pala sa kabilang dulo ng bench. Napalingon ako at laking gulat ko nang makita ko ang taong hinahanap ko. Hindi ako makapaniwala, akala ko ay dala lamang ng hilo kaya parang nakikita ko siya. Pero totoo pala. Saka ko napansin na tulala siya at parang ang lalim ng iniisip. Kaya hindi din niya ako napansin. Pero sa gulat ay mapapasigaw ako na ikakainis niya naman, papadudot. Manifesting! Ano? Ay, sorry. Ano na naman ang kailangan mo? Anong manifesting ang sinisigaw mo? Totoo ka ba? Ikaw lang naman ang peke dito. Sorry ha. Sorry saan? Sa ginawa mo ng isang araw o dyan sa ginagawa mo ngayon? Pareho. Mabuti naman marunong ka palang mag-sorry. Nabigla lang ako nung nakaraan. Wow naman! 10 minuto mo akong binuwisit tapos nabigla ka lang? Inurasan mo? Ayan, nagsisimula ka na naman ha. Hindi, nagtatanong lang ako. Parang ang bilis kasi nating nagkausap nung araw na yun eh. So ngayon ang sinasabi mo, sandali mo lang ako binuwisit nun? Eh, hindi naman. So matagal mo akong binuwisit? Ha? Oo, siguro. Hindi ka sigurado? Kung sasagot ka siguraduhin mo. Hindi yung ang dami mong palusot. Palusot? Ay basta! Pinatawad mo na ba ako? May nadinig ka na ba? Wala pa. Pues, edi hindi pa. Patawarin mo na ako. Pag-iisipan ko. Gusto mo, puntahan kita sa bahay mo at doon ako mag-sorry? Ay, wag na. Pinapatawad na kita. Ay, salamat. Subukan mo lang ulitin yung kayabangan mo at ewan ko na lang. Bakit? Anong gagawin mo? Kakasabi ko lang, ewan ko, di ba? Paano ako makakabawi sa'yo? Magsimula ka sa pananahimik. Gusto ko ng katahimikan.
Oh, sige. Nananahimik ako tapos guguluhin ako tapos magyayabang? Paano ako makakapag-isip nun? Ano yon? Sabi ko tahimik, di ba? Pero ikaw yung may sinasabi. Maingay ako? Hindi. Ang ibig ko sabihin, baka naman pwede tayo mag-usap. Pangako, hindi na ako magiging presko. Oo nga eh. Nung nakaraan, habang init na init ang mga tao dito, ikaw lang ang presko. Sorry uli. Ano ba itatanong mo? Ha? Ay, meron. Ano nga? Una, ano bang... Sandali. Una? Ibig sabihin marami ang tanong mo? Konti lang naman. O siya. Anong unang tanong? Anong pangalan mo? Skip muna tayo dyan. Doon muna tayo sa susunod na tanong. Anong PIN number ng ATM mo? 459003. Hala, bakit ko sinasabi? Ayan, napatawa na kita. Huwag kang kampante. Balik tayo sa unang tanong. Anong pangalan mo? Next question. Tagasan ka? Malapit lang dito. Yung pangalan ko sa kana. Kung gugustuhin ng pagkakataon na magkita ulit tayo, ibig sabihin, kailangan ko nang sabihin ang pangalan ko. Malay mo, bukas na yun. Ay, kailangan ko nang umuwi. Huwag kang susunod kung ayaw mo bumalik inis ko sa'yo, ha? Hindi, dito lang ako. Mag-iingat ka. Papadudot nang pinatawad ako ng babae sa park ay masaya na ako. Nadagdagan pa ang saya ko noong kinausap niya ako at habang iniisip ko ang usapan namin ay doon pa lamang sumagi sa isipan ko ang sinabi ng babae. Magkikita daw kami at malay ko daw kung kinabukasan yon. Sa pagkakaintindi ko ay parang sinabihan niya ako na pupunta uli siya doon sa park kinabukasan. Walang paglagyan ang saya ko pero sa pagkakataon na yon ay totoo na. May dapat na talaga akong ikasaya at hindi yon gaya ng dati na isang ilusyon lamang. Hindi ako tumayo kaagad sa kinakaupuan ko kasi baka pag tumayo ako ay makita niya at isipin niya na susundan ko siya at magalit na naman siya. Ayoko nang mangyari yon, papadudot, kaya nagpalipas ako ng ilang sandali sa bench kung saan ako nakaupo. Dahil sa saya ko ay halos 1 oras na pala akong nakaupo doon. At noong maisipan ko na ngang umuwi ay sobrang saya ko. Pagdating sa bahay ay inspirado ako kaya nagpatugtog ako na wala sa utak ko na may kapitbahay pala ako. Napakalakas pala ng pagpapatugtog ko. Nagulat ako nang may nagkakalabog sa dingding sa kabilang unit. Sumisigaw ito at galit dahil sa ingay. Agad kong hinanaan ang tugtog at sobrang hiya ay pumunta ako sa kabilang unit. Yon ang unit nila Aljon. Nahihiya man ay kinatuko ang pintuan, hindi ako pinagbubuksan kaya humingi ako ng pasensya sa labas. Biglang may sumigaw sa loob at umalis na raw ako sa tapat ng unit nila papadudot. Boses babae yon. Mama ni Aljon at ang ibig sabihin ay wala si Aljon sa kanila dahil kung nandun yon ay nilabas na niya ako. Nakakahiya talaga, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, parang natabunan ng hiya ang kasayahan ko dahil sa nagawa ko. Ayaw kong labasin ang mama ni Aljon at naiintindihan ko naman at baka natutulog pa siya noong nagpatugtog ako ng pagkalakas-lakas. Hindi naman ako madalas na nagpapatugtog at paminsan-minsan lamang at yun ang unang beses na nakapagpatugtog ako ng sobrang lakas. Hindi ako mapakali, papadudod, kaya doon lang ako pumwesto sa tapat ng unit ko at naglabas ako ng silya. Hihintayin ko si Aljon at gusto ko siyang makausap bago pa sila magkausap ng mama niya. Hindi naman sa magpapalusot ako, gusto ko lang sana na madinig niya na muna ang paliwanag ko bago sila magkausap ng mama niya. Sa wakas ay dumating na si Aljon at nakangiti agad ito at malayo pa lamang ako ay bumati na siya. Mas nahiya ako dahil baka masira ang araw niya sa sasabihin ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko kaagad sa kanya ang buong nangyari, papadudot. Mang
Rob! Aljon, mabuti nandito ka na. Bakit po? Kanina pa kita hinihintay eh. May magandang balita? Hindi maganda eh. Pangit? Oo, Hindi nyo nakita yung babae sa park? nakita ko. Ibig nyong sabihin nagalit na naman sa inyo? Nagbaka-gentleman ba kayo? Oo, sinunod ko ang payo mo. Eh ano po nangyari? Hindi naman tungkol sa babae sa park ang sasabihin ko. Tungkol saan po? Sa mama mo. Teka, wag nyong sabihin Huwag sabihin ano. na may gusto kayo sa mama ko. Uy, mamaya madinig ka ng mama mo lalong magalit. Kung wala lang kayong nagustuhan na babae sa park, irareto ko talaga kayo kay mama eh. At least sigurado akong mabait kayo. Oo, iba kasi talagang nararamdaman ko sa babaeng yun sa park eh. Naintindihan ko naman po. Ang akin lang naman eh kung wala pa sana kayong nagugustuhan. Pasensya ka na. Nako, wala pong problema. Hindi ko po ipinipilit. Naiintindihan ko kayo. Salamat. Teka, ano pong tungkol kay mama yung sasabihin nyo? Tsaka may nasabi kayong baka lalo siyang magalit. Oo eh, Ano pong nangyari? kasi kanina sobrang saya ko. Nawala ko sa sarili ko. Pag uwi ko, nagpatugtog ako ng malakas. Hindi ko talaga sinasadya. Ayun, naistorbo ko mama mo, nagalit tuloy. Ano pong sabi niya? Wala, Wala siyang sinabi? Paano nyo nalamang nagalit? kinalabog niya yung dingding. Ewan ko kung anong gamit niya pero dinig na dinig ko sa unit ko eh. Pero hindi nyo siya nakausap? Hindi pa. Kahit nahihiya ako, pinilit ko kumatok sa pinto ninyo para humingi ng dispensa. Kaso hindi niya ako pinagbuksan. Sumigaw lang siya na lumayo daw ako sa tapat ng pinto ninyo. Nako, pasensya na kayo kay mama ah. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman kayo. May ganun talaga. Minsan nawawala tayo sa sarili natin. Kaya may nagagawa tayo na hindi sinasadya. Nahihiya ako sa mama mo. Kaya inunahan na kita para makapagpaliwanag kagad ako. Hayaan nyo, aayusin ko yun. Pero wag na po muna ngayon. Kilala ko si mama eh. Pag mainit pa ang ulo, dapat wag munang kausapin. Salamat at naintindihan mo. Opo naman, basta wag na kayong mag-alala. May gusto pa sana akong sabihin. Sige po, ano po yun? Nakausap ko na yung babae sa park. Talaga po? Nice! Effective yung payo mo na magpaka-gentleman ako. Sabi sa inyo eh. Yun nga lang, hindi ko pa din nakukuha ang pangalan at hindi ko alam kung saan nakatira. Napakailap niya ah. Oo nga eh. Pero at least nakausap nyo na. Ibig sabihin na wala o nabawasan ng galit niya sa inyo. Napakasaya ko nga kanina. Kaso ayaw ko ipahalata at baka matrigger na naman ang galit niya. Tama kayo dun. Ito pa ang hindi mo kakayanin. Nako, kinakabahan ako ah. Ano po ba yan? Magkita daw kami bukas. Ha? Oo! Sinabi niya na gusto niya makipagkita bukas? Pero ayaw pa sabihin ng pangalan? Hindi niya naman sinabi ng direkta. Pero nagparinig siya na malay ko raw magkita kami ulit bukas. Yun na yun. Tamang hinala nyo. Makikipagkita nga siya. Pero matanong ko lang kayo. Ano yun? Dati unang kita nyo pa lang. At kanina yung pangalawang beses. Paano nyo nasabi na mahal nyo na agad siya? Sa totoo lang, hindi ko din talaga maipapaliwanag. Basta ang alam ko, siya na ang babaeng bigay sa akin. Nakakatuwa naman. Basta, nandito lang po ako kung may kailangan kayo ha. Oo, salamat talaga sa'yo ha. O siya, sige na, pumasok ka na. At baka hinahanap ka na din ng mama mo. Balitaan kita ulit bukas. Good night. Sige po. Good night. Papa Dudut, mabuti na lamang at naintindihan ako ni Aljon sa mga paghingi ko ng dispensa at pagpasensyahan ko na lamang daw ang mama niya. Kasi baka kakalipat lang kasi kaya naninibago pa sa lugar. Sinabi niya nakakausapin niya na lamang ang mama niya at siya na ang bahalang magpaliwanag. Kinabukasan syempre nagkasabay na naman kami ni Aljon. Bungad niya kagad sa akin ang pinag-usapan nila ng mama niya. Actually po ay hindi naman daw nagsalita ang mama niya noong pinapaliwanag niya ang mga nangyari. Pero hindi din naman ito kumontra. Kilala ni Aljon ang mama niya, ibig lang sabihin noon ay hindi nito ininda ang mga nangyari. Sinabi pa ni Aljon na iimbitahan niya raw ako minsan sa kanila para doon na maghapunan. Para daw mas makilala ako ng mama niya. Pinagmalaki pa raw niya sa mama niya na napakabait ko. Doon na nagsalita ang mama niya na huwag na lang muna akong imbitahan sa unit nila
para maghapunan. Ayaw niya daw munang makihalubilo kahit kanino dahil hindi pa siya handa. Dagdag pa ni Aljon na hayaan na lang daw muna namin ang desisyon ng mama niya. Open talaga sa akin si Aljon kasi pati yung sa part na pinagalitan siya ay ikinuwento rin niya. Nagbiro daw si Aljon sa mama niya na total 1 taon na itong byuda, baka gusto na nitong mag-asawa. Hindi magandang biro sa mama niya yon kaya ayon, hindi daw siya pinansin ng buong gabi. Pero noong palis na si Aljon kinabukasan para pumasok sa trabaho, pinagluto raw siya ng almusal. Bagamat hindi pa siya kinakausap ay nagbili na ito at nagsabing mag-ingat siya, Papa Dudut. Natuwa si Aljon sa mga nangyari. Alam niya na pag uwi niya galing trabaho ay wala na ang tampon ng mama niya, pero Papa Dudut, masyado atang advance ang saya ko. Kasi buong maghapon kong hinanap yung babae sa park pero hindi ko siya makita. Hindi na ako nakapag-almusal at tanghalian sa kakahanap sa kanya. Padilim na noong mapagdesisyonan kong umuwi na. Hindi ko nakita ang babae kaya sobrang sama ng loob ko. Niloko niya lamang pala ko. Pwede niya naman akong diretsuhin pero bakit niya ako pinaasa? Dahil sa pagod, gutom at sama ng loob ay parang hindi maganda ang naramdaman ko. Noong malapit na ako sa pinto ng unit ko ay tuluyan na akong nabuwal. Mabuti na lamang talaga ay paakyat na rin si Aljon at nakita ako. May malay ako pero kahit ulo ko ay hindi ko maiangat dahil sa panghihina. Binuhat ako ni Aljon nang nakayuko, Papa Dudut. Mang Rob! Ano nangyari? Aljon, Sandali, dadali ko kayo sa ospital. nahihilo ako. Huwag na kayong magsalita. Hali kayo, bubuhatin ko kayo. Ayan. Dahan-dahan po. Anong nangyari? Hindi ko alam. Nakita ko siya nakahiga dyan sa hallway. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Ma, sandali. Itatakbo ko siya sa ospital. Sasama ko. Sige po. Aljon, Huwag muna kayong magsalita, Mang Rob. May sakit ba siya? Wala akong alam na sakit niya. Malakas naman siya eh. Kanina lang ang sigla niya eh. Nakayuko siya. Hindi ba dapat itingala siya? Baka nahihilo siya. Hayaan na lang muna natin siyang nakatungo. Ganun ba? Nahala, sige. Mang Rob, relax lang kayo. Siya ba yung kapitbahay mo? Opo, Mama. Kaibigan ko po siya. Bakit ganyan ang suot niya? Nagja-jogging po kasi siya tuwing umaga. Pero gabi na. Ibig sabihin, hindi pa siya nagpapalit. Oo nga po. Ano bang nangyari sa inyo, Mang Rob? Dahan-dahan, Mang Rob. Isasakay namin kayo ni Mama sa kotse. Kumusta, anak? Kaya mo ba siya? Opo, Ma. Naku, ano kaya nangyari sa kanya? Mang Rob, isasakay na namin kayo sa loob ng sasakyan, ha? Dito na ako sa likod, aalalayan ko na siya. Okay po, Ma. Aljon, Nandito po ako. Rob? Kilala mo na si Mang Rob? ikaw? Nagkakilala na kayo? Bakit mo ko niloko? Sabi mo, pupunta ka sa park. Sandali, naguguluhan ako. Siya yung babae sa park. Si Mama? Oo, Pasensya ka na. Hindi kita niloko. Pupunta talaga ako sa park. Kaso, nagkasamaan kami ng loob ng anak ko kaya hindi ako makakilos ng maayos. totoo ba yan? Oo. Si Mama yung babae sa park? Kasasabi ko lang, di ba? Ibig sabihin, Ma, lumalabas ka na rin pala? Hindi ko po kina-question ang paglabas nyo, ha? Gusto ko nga mamasyal kayo at hindi magmukmuk sa unit kapag pumapasok ako, eh. Sa park kasi, nakakapag-isip din ako. Hanggang makilala ko nga itong makulit na matanda na ito. Grabe ka naman sa matanda. 59 lang ako. 59 na din si Mama. Huwag ka nang sumagot dyan. Mag-drive ka na lang. Opo. Siguro naman ay sasabihin mo na ang pangalan mo. Cindy.
Hasinda, pero Cindy na lang. Ikinagagal akong matinig ang pangalan mo, Cindy. Mang Rob, ayos lang kayo? Anong nangyayari sa'yo? Malapit na po tayo sa ospital. Hindi ko na yata kaya. Hindi na yata ako aabot sa ospital. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. May gusto lang akong hilingin bago ako mawala. Tumigil ka nga, hindi ka mawawala. Gusto kong sabihin sa'yo. At sa harap ng anak mo ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Bago man lang ako mawala, sana'y sagutin mo ako. Ano ba naman yan, Rob? Anong sagot mo? Oo na, sinasagot na kita. Salamat. Matatahimik na ako. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Eto na, papasok na tayo sa parking ng ospital. Rob! Papa Dudut, obvious naman na hindi talaga ako namatay. Kasi eto at nailalahad ko pa ang kwento namin. Na-over fatigue lamang ako at ang sabi ng doktor ay magpahinga lang daw ako ng maayos. Kaya matapos ang overnight sa ospital ay pinauwi na ako. Dahil sa wala akong kasama sa bahay ay binabantayan ako, hindi ni Aljon. Noong papasok na siya sa trabaho ay pinalitan naman siya ni Cindy. Sobra ang pag-aalaga sa akin ni Cindy. Hindi siya yung babae sa park na masungit at suplada. Napakabait talaga niya. Totoo na nahihirapan ako noong araw na itinakbo nila ako sa ospital. Idinagdag ko lang yung mamamatay na ako. Kasi ayaw kong sayangin ang pagkakataon na yon. Mahirap na kasi baka mamaya ay mawalan ako ng malay, kaya naman sinamantala ko na lamang natanungin ang nararamdaman ni Cindy para sa akin. Nakakatuwa ng babaeng masungit at ang babaeng suplada sa kabilang unit ay iisa at yon ay ang babaeng minahal ko noong una pa mang kaming magkita. Siyempre kung masaya ako, ay mas masaya si Aljon dahil una, gusto niyang bumalik ang saya ng mama niya na halos 1 taon nang malungkot at pangalawa ay yung tukso niya na maging kami ng mama niya ay nagkatotoo. Makalipas nga po ang 1 taon ay nagpakasal na kami. 60 na kaming pareho at masaya ako at nagkaanak pa ako. Napakabait ng anak kong si Aljon. Kahit na hindi ko kadugo ay kapuso ko naman siya. 6 na taon na kaming magkasama ni Cindy sa ngayon. Madalas pa rin ako mag-jogging pero kasama ko na ang aking stage wife. Kasi konting pawis ay pupunasan niya na kaagad ako at pag napapansin niya na napapagod ako ay papaupuin niya ako at paiinumin ng tubig. Spoiled ako, Papa Dudut, at masaya ako sa itinatakbo ng buhay ko. Hindi ko din naman pinigilan na dumalaw si Cindy sa sementeryo at sinasamahan ko siya. 6 na taon na kaming masayang dalawa at minsan nga ay sinasabi ko kay Cindy na magtampuhan naman kami para maiba naman. Naiinis na lamang siya tuwing gumaganon ako sa kanya. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa sa masayang kwento ng pag-ibig ko at nawa marami pa kayong kwento ng mga kabarangay natin na maitampok sa Barangay Love Stories. Nawa patuloy na manguna ang Barangay LS 97.1, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rob. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Papadudod Stories. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-ibig ay parang lindol na hindi mo mahuhulaan kung kailan ito darating. Kaya dapat anumang oras, saan mang lugar ay lagi kang handa sa pagdating nito. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang umibig sa taong hindi mo inaasahan? Dear Papa Dudut, Old Maid, Bachelor Girl, and BSB. Yan karaniwan ang tawag sa akin ng mga tao. Never pa kasi ako nagkaroon ng karelasyon. Pero kahit na ganoon ay masaya naman ako sa buhay. Masaya ako dahil kontento na ako sa anong meron ako ngayon. Ang kailangan ko na lamang gawin ay i-maintain ito na siya namang nagagawa ko. Ako nga pala si Ivy, 30 years old. Kahit malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad ko, ay hindi ako nagpapadala sa pressure ng mga ito. Kahit marami na ang nagsasabi sa akin na kailangan ko na raw mag-asawa dahil tumatanda na ako ay wala akong pakialam. Kahit paulit-ulit akong ikinukumpara sa mga kaidaran ko dahil may kanya-kanya na silang pamilya, ay hindi ako naaapektuhan nito, Papa Dudut. Okay na ako sa buhay ko ngayon dahil mababaw lang naman ang kaligayahan ko. Masaya na ako na kasama ang photocards at light sticks ko. Masaya na ako na kasama ang pusa ko. Buo na ang mga araw ko dahil nabili ko na ang inaasam kong latte machine, TV na may sariling subwoofer at sariling message or massage chair. In short ay kontento na ako sa buhay ko, Papa Dudut. Dahil nabili ko na ang mga bagay na gusto kong bilhin. Na-achieve ko na ang ilan sa mga goal ko sa buhay. Stable na ang financial, mental, and emotional well-being ko. Kaya kahit na ano pang sabihin nila tungkol sa inaamag kong love life, ay hindi ko ito kailangan, Papa Dudut. Lolo Jose, ito na po ang kape nyo. Salamat, Apo. Maaga kayatang nagising ngayon. Naku, Lo, wala pa ho akong tulog. Gising na talaga ako kagabi pa. Ha? Bakit naman? Hindi ka ba makatulog? Nagpuyat ako kasi tinapos ko yung drama na pinapanood ko online. Wala nga dapat akong planong magpuyat eh. Kaso nagandahan ako sa pinanood ko kaya diniretso ko na. Mabuti weekend ngayon, wala akong pasok. Ano ba yung pinapanood mo at kailangan mo pa talagang pagpuyatan? Naku, sobrang ganda nung dramang yun, Lo. Tungkol kasi yun sa isang babae na mafo-fall sa manipulative na senior student. Kaso ang pangit ng ending, hindi ko gusto. Sayang lang yung puyat ko. Ang hilig mo talaga sa mga ganyang palabas, ano? Doon na lang ako kinikilig eh. Bakit ba kasi ayaw mong maghanap ng nobyo? Para ikaw naman mismo ang gumawa ng sarili mong kwento. Naku, wag na po. Masayang ang oras ko dyan. Sa panahon ngayon, mahirap na maghanap ng matinong relasyon. Para kang naglalaro ng claw machine. Akala mo panalo na pero biglang bibitaw yung premyo. Sayang yung pera. Sayang yung effort. Ang malala, pinaasa ka pa. At least sa mga dramang pinapanood ko may happy ending. Ayaw mo man lang bang subukan? Sinubukan ko na po yan dati kaso masyadong boring. Tsaka nakakatamad makipagkilala sa mga tao.
Paano yan? Di tatanda kang dalaga niyan. Hindi ba mas masaya yun, Lo? Walang stress. Solo ko ang buhay ko. Wala akong kahati. Pero wala ka rin katuwang. Kapag may problema ka, kapag kailangan mo ng masasandalan, kapag gusto mo ng kausap, wala kang maaasahan kasi mag-isa ka lang. Madali lang naman po ang solusyon dyan eh. Sanay na akong sinusolo ang problema ko. Kapag kailangan ko naman ng masasandalan, nandyan naman mga kaibigan ko. Kausap, marami niyan sa internet. Pwede ka pa nga makipag-away doon. Kung sakali bang may dumating na lalaking nakalaan sa'yo, anong gagawin mo? Siyempre, entertain ko siya. Lo, hindi porket hindi ako naghahanap ng love life, ibig sabihin ayoko na. Ayoko lang maghanap, pero kung may darating, di good, di ba? Kung wala, okay lang din. Makapag-asawa man ako o hindi, walang problema sa akin kasi masaya na po ako. Kung diyan ka masaya, sige, susuportahan kita. Salamat, Lo. Mabuti pa kayo, malawak ang pangunawa nyo. Yung ibang kamag-anak natin, sobrang insensitive. Tanong ng tanong kung kailan daw ako ikakasal, kung may anak na ba ako o kung nakahanap na ba ako ng boyfriend. As if naman may iaambag sila sa buhay ko. Sabik lang sila para sa hinaharap mo. Siyempre, nakita ka naming lumaki, tumanda, nagkaisip. Gusto ka rin naming makitang dumaan sa mga pinagdaanan namin. Lalo na yung mga bagay na nagbigay ng saya sa amin. Kung sa bagay, hindi na maaalis sa ating mga Pilipino ang pagiging tsismosa. Pero Lo, may tanong ako. Paano mo naman malalaman kung yung dumating na tao para sa'yo, siya na talaga yung nakalaan para sa'yo? May clue ba? Or bahala na, ganon? Lahat naman ng dumarating sa buhay natin, nakalaan eh. Nasa atin na lang kung paano natin yun aalagaan. Katulad na lang ng lola mo. Nung dumating siya sa buhay ko, naging magkaibigan kami. Niligawan ko siya, inilagaan, kalaunan, inasawa. Nagsama kami ng matagal hanggang sa bawiin siya ng Diyos sa atin. Kung ilalaan mo para sa sarili mo yung taong dumating para sa'yo, yun na yung clue na sinasabi mo. Nasa tao yan, wala sa tadhana. Ang lalim nun ah. Kasi ang totoong pag-ibig, nanggagaling yan sa kaibuturan ng puso mo. Kaya naman pala na in love sa inyo si Lola eh. Kasi napakamatalihaga niyo magsalita. Ang galing! Pwede na kayo maging resource speaker niyan. Ay, ito talaga nga po ko. Pero tatandaan ko po yung mga sinabi niyo, Lo. Pero papadudot kung gaano katahimik ang buhay ko ay kabaliktaran naman nito ang buhay ng best friend kong si Lorene. Batchmates kami sa college ni Lorene at doon kami unang naging magkaibigan. Naging teacher siya sa isang private high school samantalang ako ay isang volunteer nurse naman. Noong nagkaroon ng bakanteng trabaho sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan niya ay hinikayat niya akong mag-apply bilang school nurse doon. Sa kabutihang palad ay nakuha naman ako at simula noon ay sa parehong lugar na kami nagtatrabahong dalawa. Si Lorene ang tipo ng babae na habulin ng mga manliligaw. College pa lamang kami ay hindi na mabilang ang suitors nito. May taglay kasi siyang ganda na nakaw tingin. Kapag nakakasalubong mo siya, mapababae ka man o lalaki ay mapapasulyap ka talaga sa kanya. Para siyang pinaghalong Max Collins at Heart Evangelista. Pero simple lang ang datingan. Nakadagdag pa rito ang pagiging teacher niya na siyang nagbigay ng mabait at mainhin na impression sa personality niya. Pero kahit na pila-pila ang mga manliligaw ni Lorene ay loyal siya sa boyfriend niyang si Hans. 5 years na silang magkasintahan noon at saksi ako kung paano umusbong ang pag-iibigan nilang dalawa. Yun nga lang sa pagtagal ng pagsasama nila ay nakita ko rin kung papaano unti-unting nawala ang init ng kanilang pagsasamahan. Kung ako
ako tatanungin mo, hindi na ako sasama sa lakad nila. Bakit naman? Di ba nga may rule na kapag late notice na yung invitation sa'yo, ibig sabihin nun hindi ka invited in the first place? Sa tingin mo? Oo, ganun yun. Yung mga ganyang ganap, pinagpaplanuhan yan. Dapat matagal ka nang in-invite kung gusto ka talaga nilang makasama. Pero gusto kong sumama. Matagal ko nang gustong pumunta sa Zambales eh. Eh di pumunta ka. Wag na lang. Tama ka nga. Baka kailangan lang nila siguro ng kasamang mag-aambag kaya nila ako inaya. Desisyon mo rin naman yan. Basta ako hindi ako sumasama sa mga late notice. Sabing wag akong tawagan ngayon eh. Sino yan? Si Hans. Bakit di mo sagutin? Hindi kami okay ngayon. Ano nangyari? Nag-away kayo? Sabi ko sa kanya, kailangan kong magpahinga kaya wag muna niya akong tawagan. Ang kulit! Kanina pa tawag ng tawag. Magpahinga? Eh nandito ka sa labas ngayon kasama ako. I mean magpahinga sa isa't isa. Oh my gosh, nag-cool off kayo? Parang gano'n na nga. Bakit? Parang nawawala na ako ng gana sa kanya eh. Paano? Anong ibig mong sabihin na wala ka ng gana? Ayaw mo na sa kanya? Alam mo yung feeling na nagsasawa ka na? Yung parang ayaw mo na? Ganon yung nararamdaman ko kay Hans ngayon. Hala, hindi mo na ba siya mahal? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, iba na yung pagtingin ko sa kanya, hindi na tulad ng dati. Sayang naman yung 5 years. 5 years na kayo, di ba? Oo, matagal na kami. Pero hindi ba? Kahit naman yung paborito mong t-shirt, kahit gaano mo yun kagusto, kumukupas din. Pero kahit na, kung pwede pa rin namang isuot, bakit hindi? Bakit mo iiwan agad? Yun ang problema. Paano kung hindi na kasya? Paano kung nag-grow na ako as a person pero yung boyfriend ko, wala pa ring ipinagbago? Kung ano siya dati, ganun pa rin siya ngayon, napag-iwanan na siya. Dapat sabay kami eh. Pero hindi ko alam kung bakit nanatili na lang siya sa dati. Hindi na ba maayos yan? Parang hindi na eh. Matagal ko nang sinusubukang ayusin pero wala pa rin. Pagod na ako. So ano yun, pagising mo isang araw, ayaw mo na sa kanya? Hindi naman yun overnight decision eh. Mahabang panahon din yun. Parang kandila na naubos na lang. Ganun. So wala na talagang chance? Wala na yata. Pag-usapan nyo na lang muna yan. Oo, gagawin ko yun. Pero sa tingin ko, hanggang dito na lang talaga yung relasyon naming dalawa. Baka hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Nakakalungkot naman. Ang tagal nyo ring nagsama eh. Sabi nga nila, kapag hindi inalagaan ng maayos ang isang bagay, malaki ang chance na masira ito. Ganun yung nangyari sa relasyon namin ni Hans. Mag-usap na lang kayong dalawa. Sabihin mo sa kanya lahat ng sinabi mo sa akin para maliwanagan siya. Oo, gagawin ko yon kapag nakapag-isip-isip na ako. Good luck. Sa totoo lang ay hindi kami ganong close ni Hans, Papa Dudut. Labas kasi ako sa kung ano ang nangyayari sa loob ng relasyon nila ni Ivy. Tuwing lumalabas sila ay hindi ako sumasama kahit na invited naman ako. Ayoko kasing maging chaperone o extra sa isang date dahil kaya ko namang kumaing mag-isa sa labas. May times na nakakasama kami ni Han sa mga important event sa buhay ni Lorraine tulad ng birthday at mga holidays. Pero malimit lang din kaming mag-usap na dalawa para kasing magkaiba kami ng aura ni Hans. Hindi naman po sa ayaw ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi lang talaga kami magka-vibes kaya tuwing nagkakausap kami ay puro small talks lamang kaming dalawa. Saka ko na lamang nalalaman ang lahat kapag nag-o-open na sa akin si Lorraine sa mga problema nilang magkasintahan. Kahit na walang experience, ay pilit naman akong nagbibigay ng payo sa best friend ko. Kahit papaano ay ayokong maging bias sa relasyon nila. At kung may mali si Lorraine ay sinasabihan ko talaga siya. Yun nga lang sa pagkakataong yun ay mukhang naubos na lang talaga ang pagmamahal ni Lorraine sa boyfriend niya. Hindi ko inaasahan na kaya niyang tapusin ang 5 taong relasyon ng ganun lang, Papa Dudut. Wala naman ako magagawa dahil hindi ko nasakop ang puso nila Lorraine at Hans. Kaya naman sinusuportahan ko na lamang ang kaibigan ko sa naging desisyon niya.
Mabilis din namang nakapag-move on si Lorraine. Ang problema ay si Hans ang nahirapang tanggapin ang mga nangyari. Dumating nga noon sa punto na kahit na hindi kami close ay ako ang nilalapitan ni Hans para humingi siya ng tulong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko rin naman pong isalba ang relasyon nila Lorraine at Hans Papadudut. Hindi naman ako bitter sa pag-ibig katulad ng iba dyan. Kaya sinubukan kong bigyan ng advice si Hans sa mga dapat niyang gawin. Desidido din kasi talaga ang binata na habulin ng kanyang ex. Pinayuhan ko siya na bigyan muna ng space ang kaibigan ko para makapag-reflect siya kung saan o papaano ba nagsimulang gumuho ang kanilang relasyon, Papadudut. Kapag alam na niya ang rason ay yun ang dapat niyang ayusin para mawala ang problema at baka sakaling maibalik pa ang lahat sa dati. Papadudot daig ko pa ang love expert noon kahit na wala naman akong alam sa mga pinagsasasabi ko. Ganun pa man ay sinunod ni Hans ang mga sinabi ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ulit niyang ligawan si Lorraine pero ayaw na talaga sa kanya ng kaibigan ko. Kaya kahit na naaawa ako kay Hans ay kailangan ko siyang tapatin. Sinabihan ko siyang tigilan na niya si Lorraine at tanggapin na lamang ang katotohanang wala na sila. Ang oras at pag-ibig nila para sa isa't isa ay tapos na. Nagpakalayo-layo si Hans pagkatapos noon, Papadudut. Akala ko ay matatapos na ang communication naming dalawa pagkatapos noon pero nagpatuloy si Hans sa pag-contact sa akin para makahingi ng updates tungkol sa ex niya na si Lorraine. Gusto lang daw kasi niyang malaman kung okay lang ba siya, kung masaya na ba siya at kung may bago na siya. Kalaunan, ang mga updates na hinihingi niya ay nabaling na sa akin. Namalayan ko na lamang na wala na kay Lorraine ang interes ni Hans, kundi nasa akin na pala, Papadudut. Ivy! Oh, Hans! Anong ginagawa mo rito? Wala si Lorraine dito sa school. Nasa seminar siya ngayon. Hindi si Lorraine ang ipinunta ko rito. Eh sino? May susunduin kang bata? Wala. Ikaw yung pinunta ko rito, Ivy. Ako? Bakit? Hihingi ka na naman ba ng tulong? Di ba nasabi ko na sa'yo na ayaw na talaga ni Lorraine? Kahit na anong gawin mo, hindi na kayo babalik sa dati. Respetuhin mo na lang yung desisyon niya. Oo, alam ko yon. Hindi ko na siya aabalahin. Gano'n naman pala eh. So anong ginagawa mo rito ngayon? Bakit mo ko kailangan? Tapos ka na ba sa trabaho? Oo, pauwi na ako. Bakit? Aayain sana kitang kumain sa labas. Ha? Bakit naman? Wala lang. Gusto lang kitang i-treat kasi tinulungan mo ko. Wala naman ako nagawa eh. Hanggang ngayon hiwalay pa rin kayo. Hindi naman kayo nagkabalikan ni Lorraine kaya bakit mo ko ililibre? Gusto ko lang. May magagalit ba kapag inaya kitang kumain sa labas? Wala naman pero ayoko. Hindi ako mahilig kumain sa labas tsaka hindi naman tayo close eh. Kaya nga kita inaaya para makilala natin ang isa't isa. Para maging close tayo. At bakit naman? Bakit mo ko gustong makilala? Bawal ba? Bawal kasi hindi ko alam kung ano yung rason. Anong trip mo, Hans? Ikaw, gusto kitang kilalanin pa. Patawa ka naman. Anong pinaplano mo, ha? May motibo ka, no? Kaya mo to ginagawa. Ano to? Naghihiganti ka ba kay Lorraine? Gagamitin mo ba ako para saktan siya? Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ako ganong tao. Oo, nasaktan ako kasi iniwan ako ni Lorraine. Pero mahal ko pa rin yun. Kaya hindi ko siya magagawang saktan. Eh ano to? Ano tong ginagawa mo? Bakit mo ako inaayang lumabas? Bakit mo ako gustong kilalanin? Dahil gusto kitang kilalanin, yun lang. Wala namang masama, di ba? Meron. Ex ka ng best friend ko, baka nakakalimutan mo. Anong masama doon? Wala na kami ni Lorraine. Kahit na. Ang pangit tignan. Pagkatapos mo sa best friend ko, sa akin ka naman. Ang sama mo namang mag-isip. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo eh. Bakit nga? Kasi gusto kita. Ha?
Ibig kong sabihin, gusto kitang makilala pa. Kasi matagal na tayong magkakilala, by name lang. Ikaw bilang kaibigan ni Lorene at ako naman bilang ex ng kaibigan mo. Hindi ko talaga magets kung bakit bigla ka nalang nagkaroon ng interes sa akin. Sorry pero no. Hindi ako sasama sa'yo. Ganun ba? Sige, okay lang. Hindi naman kita mapipilit eh. Salamat. Pero sana wag mong isipin na may pinaplano akong masama dahil lang gusto kong mapalapit sa'yo. Alam mo Hans, feeling ko dahil lang to sa nangyari sa inyo ni Lorene. Wag na, hayaan mo na siya. Mag-move on ka na. Hindi yung kung ano-ano tong pumapasok sa kukote mo. Ako tsaka ikaw, nababaliw ka na ba? Pasensya ka na. Aalis na lang ako. Sorry sa abala. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Ikaw din. Visually ay hindi naman po pangit si Hans Papadudut. Average looking siya at sakto lang ang tangkad nito. Hindi naman sa maarte ako. Nilamon lang talaga ng sistema ang standards ko dahil na rin sa mga paborito kong idols. Pero kung ikukumpara si Hans sa mga kakilala kong lalaki ay mas may mas edge siya, Papadudut. Professional looking kasi siya at malinis ang kanyang itsura. Marunong siyang makihalubilo at kaya niyang magbasa ng sitwasyon. Kaya siguro hindi rin niya ako gaanong kinakausap dati dahil hindi rin naman ako interesadong kilalanin siya noon. Isa pa ayoko makipag-close masyado sa jowa ng mga kaibigan ko kaya limited lang ang naging contact namin ni Hans before. Kung tutuusin ay hindi ko alam kung bakit iniwan ni Lorene si Hans. Siguro nga ay hindi na talaga nag-work ang relasyon nilang dalawa. Pero sobrang weird pa rin talaga para sa akin noon, Papadudot, na nilalapitan ako ngayon ng ex ng kaibigan ko. Para bang ang awkward na matapos siyang iwan ng best friend ko ay sa akin siya lumalapit sa ngayon. Mas lalong naging weird ang mga tagpo noong bigla na lamang umamin sa akin si Hans na gusto niya akong ligawan. Parang sobrang hirap paniwalaan dahil isang buwan pa lamang ang lumipas. Nung hirap na hirap siyang bitawan si Lorene tapos ay biglang gusto na niya kaagad ako. Mula kay Lorene na ala Max Collins papunta sa akin na parang isinuka lang ng lupa. Hindi ako naniniwala na magugustuhan ako ni Hans noon. Kahit nga sa imagination ay nag-cringe ako, Papadudut, at aminado naman po ako na hindi ako kagandahan. Hindi rin sexy kaya natural lang na pagdudahan ko ang pakay ni Hans. Ang ginawa ko na lamang ay nag-report ako kay Lorene at sinabi ko sa kanya ang lahat. Para hindi na siya magulat kapag nalaman niyang nag-uusap pala kami ng ex niya na si Hans. Ivy, hindi ka pa uuwi? Pauwi na. Ililigpit ko lang tong piniprint kong report. Pasok ka muna. Para saan yan? Yung report sa mga severely wasted na bata. Tinitignan nila kung may improvement ba simula nung nag-start yung klase. Okay. Antayin na kita para sabay na tayo umuwi. Sige. Habang nandito ka, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Hans. Hans na naman? Tapos na ako sa chapter na yan. Nasa moving on process na ako. Actually, patapos na nga eh. Kaya ikaw, mag-move on ka na rin dapat. Ay, wala mag-move on kasi hanggang ngayon, kinukulit ako ng ex mong yun. Talaga? Akala ko ba ni real talk mo na siya? Di ba sinabihan mo na siya na tigilan na ako? Oo, tinigilan ka na niya. Tanggap na raw niya na ayaw mo na sa kanya. O gano'n naman pala eh. Bakit ka pa niya kinukulit? Kasi gusto niya akong ligawan. Ano? Nililigawan ka ni Hans? Wala talaga nakakatuwa dun. Hindi nga. Totoo ba? Oo nga. Inaya nga niya akong kumain sa labas last time eh.
Sabi niya gusto raw niya akong kilalanin. Gusto niya makipagkaibigan sa akin. O anong sabi mo? Sabi ko ayoko kasi unang-una ex mo siya. Pangalawa, hindi ko siya gusto. Ano naman ngayon kung ex ko siya? Wala na kami. Tapos na kami ni Hans. Kaya pwede na niyang ligawan kahit sino ang gusto niyang ligawan. Kahit na. Di ba nga may unwritten rule na bawal jowain ng ex ng kaibigan? Para lang yun sa mga taong bitter. Maganda naman yung naging hiwalayan namin ni Hans eh. Kaya kung gusto kanyang ligawan, sino naman ako para pagbawalan siya? O ikaw? Basta, ang weird kasi. Kung nagdadalawang isip ka dahil sa akin, wag. Wag mo akong isipin kasi okay lang yun sa akin. Kung gusto mo siya at kung gusto ka niya, bakit ko naman kayo pipigilan? Siyempre bilang kaibigan susuportahan din kita. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko na hindi ko siya bet. Sa ngayon, pero kapag nakilala mo siya, malay natin kung mabetan mo siya. Hindi yun mangyayari. Ano ka ba, Ivy? Oras na rin siguro para bigyan mo ng pansin yung puso mo. Kakalawangin yan, sige ka. Kung makikipagrelasyon man ako, mas maganda na sa ibang tao, hindi sa ex mo. May rason kung bakit kayo naghiwalay, dun palang red flag na. Naghiwalay kami kasi hindi kami para sa isa't isa. So kami para sa isa't isa, yun bang gusto mong sabihin? Bakit naman hindi? Subukan mo lang. Bigyan mo siya ng chance. Kung hindi mag-work, edi hindi. Pero paano kung nag-work? Paano kung ayoko? Huwag mong sabihin na mauunahan pa kitang makahanap ng boyfriend. Bakit? May nanliligaw na ba agad sa'yo? Wala, pero may nagpaparamdam na. Ang harot! Parang hindi nang galing sa 5 taong relasyon, ha? Ano namang masama doon? Single naman ako Oo na. Umuwi na nga lang tayo. Tapos ka na ba? Itutuloy ko na lang to bukas. Okay. Pero Hans talaga? Plot twist yun ha? Ay naku, Lorin, tigilan mo ko dyan. Papadudot kahit na pumayag si Lorene sa panliligaw ni Hans ay hindi pa rin nagbago ang isip ko. Ayoko kay Hans at never ako nagkaroon ng feelings para sa kanya. Mas lalong mahirap na maging kami dahil ex siya ng kaibigan ko at alam kong may rason kung bakit sila naghiwalay. Ayaw kong maranasan ang naranasan ni Lorene kahit na alam kong maayos naman ang naging hiwalayan nilang dalawa. Tahimik na ang buhay ko noon kaya ayaw ko nang guluhin ito sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon. Alam kong problema lang ang dulot ng love life kaya hard pass ako doon, papadudot. Pero kahit na ipagtabuyan ko si Hans ay hindi niya ako nilubayan. Sobrang haba nga ng hair ko dahil hinahabol ako ng isang lalaking katulad niya. Malas lang niya dahil masyado na akong maraming napanood na pelikula para magets kung anong habol niya. Parang gusto lamang niya akong gamitin para saktan ng best friend kong si Lorene at hindi ko gagawin yon. Hindi ako magpapagamit dahil alam ko ang worth ko. Hindi ko na nga po noon pinapansin ang mga chat at tawag ni Hans. Ilang beses din niya akong dinalaw sa trabaho pero pinagtataguan ko siya, papadudot. Nagpapadala pa nga siya noon sa akin ng cards at bulaklak na siya namang kinainggitan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Maging si Lorene nga ay pinupush na niya ako na subukan ko raw na humarot kahit ngayon lang pero ayoko talaga, papadudot. Hanggang sa isang araw ay bigla ko na lamang nabalitaan na nahulog daw si Hans mula sa 3rd floor ng apartment building kung saan siya nakatira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mag-isa lamang si Hans na naninirahan sa apartment niya, papadudot. Ang buong pamilya niya ay nakatira sa probinsya. Pero kahit na ganoon ay nagtaka pa rin ako dahil sa dami ng kaibigan niya. Ako ang tinawagan noong gabing isinugod siya sa ospital. Ayon sa nurse na nakausap ko ay number ko raw ang ibinigay ni Hans. Alam ko na si Lorene lamang ang tanging pamilya na itinuturing ni Hans sa Maynila. Kaya noong naghiwalay sila ay mag-isa na lamang siya at wala na sigurong ibang malapitan maliban sa akin. Dahil naawa naman ako ay pinuntahan ko siya, papadudot.
Nagtamo ng bali sa magkabilang braso si Hans dahil eto daw ang unang tumama sa konkreto. May tama din siya sa ulo at galos sa iba't ibang parte ng katawan niya. Pero wala naman daw siyang masyadong injury na nakuha. Gusto ko sanang sabihan si Lorene sa nangyari kay Hans pero naisip ko na hindi na niya kailangan pang malaman ito. After all ay tapos na silang dalawa. Mabuti na lamang at wala akong pasok nang nangyari ang aksidente kaya nabantayan ko si Hans ng gabing yon. Dahil na rin sa pagiging nurse ko kaya minabuti kong manatili sa tabi niya kahit na hindi naman kami close na dalawa. Tungkulin naming mag-alaga ng tao at yon ang ginawa ko, Papa Dudut. Walang halong mali siya. Pagkagising ni Hans ay saka na lamang niya kinuwento sa akin kung papaano siya nahulog mula sa kanyang bintana, Papa Dudut. Ivy! Ivy, gumising ka na dyan. Anong oras na? Oras na para umuwi. May pasok ka pa bukas, di ba? Wala akong pasok bukas. Ininom mo na ba yung gamot mo? Hindi pa. Paano ko gagawin yun? Di ko maigalaw tong parehong kamay ko. Sandali lang, nasa na ba yung gamot mo? Nandito, sa may side table. Amin na. Dapat kanina mo pa to ininom eh. Sorry, hindi ko na namalayan yung oras. Hindi na kita ginising. Alam ko naman na pagod ka eh. Oh, inumin mo na to. Eto, tubig. Salamat. Hindi pa kaya ako pwedeng umuwi? Inaantay pa nila yung result ng mga test na ginawa sa'yo. Kailangan nilang siguruhin na wala kang internal injury. Kailan naman kaya ako makakauwi? Kung wala namang severe na nangyari sa'yo, baka bukas pwede ka nang pauwiin. Sana nga. Hirap matulog dito sa ospital eh. Maya't maya kang ginigising ng mga nurse. Dapat lang. Ganyan ang trabaho namin. Marami kaming pasyenteng binabantayan 24/7. Kaya kahit pagod na or inaantok, kailangan ka nilang i-check. Ang swerte ko naman. May personal nurse ako. Pasalamat ka, mabait ako ngayon. Salamat. Kasi pinuntahan mo ako kahit hindi naman tayo close. Ako yung tinawagan eh. Tsaka alam ko naman na wala kang pamilya rito. Naawa ko kaya pinuntahan na kita. Ano ba kasi yung nangyari? Paano ka nahulog? Ang sabi sa akin ng nurse, intoxicated ka raw. Nagiinom ako nun sa apartment. Nang mag-isa? Oo. Wala akong maaya eh. Wala naman akong ganong kaibigan para ma-invite ng biglaan. Tapos nahulog ka dahil sa kalasingan. Hindi ako nahulog. Walang aksidente na nangyari. Eh ano? Tumalon ako. Ha? Tumalon ka? Bakit naman? Huwag mo sabihin. Parang wala naman na akong purpose sa buhay eh. Sobrang lungkot ko nung oras na yon. Pakiramdam ko kahit mamatay ako, wala naman makakami sa akin. Narealize ko lang na sa mga pagkakataong ganon, wala man lang ako malapitan. Oo, may mga kaibigan ako pero may sarili rin naman silang buhay. May sarili silang problema. Hindi naman na ako bata para i-babysit nila. Alam mo ba yung pakiramdam na wala kang karamay sa mga oras na ganon? Ang pangit. Sobrang saklap. I'm sorry, hindi ko alam na may pinagdadaanan ka pala. Huwag kang mag-sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Tsaka hindi naman ako humihingi ng simpatsya. Pero sorry pa rin kasi hindi rin maganda yung ginawa ko sa'yo na ipinagtulakan kita palayo. Okay lang yun. Karapatan mo naman yun. Akala ko nga noon matatapos na lahat eh. Pero parang ayaw pa akong kunin ni Lord. Kaya sabi ko sa kanya, sorry kung nagawa ko yun. Sorry kung bumigay ako agad-agad. Alam mo, pwede mo naman akong lapitan kapag nakakaramdam ka ng ganon. Di ba nga ikaw na mismo nagsabi hindi tayo close? Tsaka nakakahiya rin kapag inabala pa kita. Kung buhay na ang pinag-uusapan, hindi ako magdadalawang isip na samahan ka. Oo, ayaw kita nung una pero ngayong alam ko na kailangan mo lang naman ng kasama, ng karamay,
Hindi ko naman ipagkakait yun. Totoo ba yan? Ibig bang sabihin nito pwede na tayo maging magkaibigan? Sige, try natin. Wala namang masama. Salamat, Ivy. Salamat talaga. Hindi ko alam Papa Dudut pero ng time na yon ay bigla akong naawa kay Hans. Para siyang bata na naghahanap ng kasama. Dahil sa sitwasyon niya ay kinailangan niyang dumepende sa ibang tao dahil wala naman siyang ibang kasama sa buhay ay hindi ko maiwasang mahabag sa pinagdadaanan niya. Kaya naman ako na lamang din na nag-volunteer na tulungan siya hanggang sa gumaling ang buong katawan niya. Isa pa ay nurse ako at may sinumpaan kaming tungkulin. Alam kong malaki ang maitutulong ko sa mas mabilis niyang pagaling. Pagkatapos ng trabaho ay nagpupunta ako sa apartment ni Hans para ipagluto siya ng pagkain para sa dinner nito. At para na rin tulungan siyang magbihis at maligo. Minsan, pinagluluto ko rin siya ng breakfast at lunch para sa susunod na araw pero kapag busy ako ay nag-o-order na lamang siya online. Kapag may mga emergency siya ay ako ang tinatawagan niya. Ako na rin ang bumibili ng mga gamot niya at nagpapalit ng mga gasa sa mga sugat niya. Papa Dudut, mahigit 1 buwan ding naging ganon ang setup naming dalawa ni Hans. Hanggang sa nasanay na akong kasama siya. Unti-unti ay nakilala ko ang totoong ugali ni Hans. Mabait siya Papa Dudut, makulit, moody pero kahit nagtatampo ay masunurin naman siya. Hindi ko inaasahan na sa mga oras na nagkasama kaming dalawa ay dahan-dahan ding na-develop ang feelings ko para sa kanya. Good morning, Lolo Jose. Good morning din, Apo. Maaga ka ngayon ah. Huwag mo sabihing wala ka na namang tulog. Ganun na nga po. Nanood ka na naman ba ng drama? Hindi po. Hindi ako nagpuyat ngayon dahil sa panonood. Ano? Ano naman pinagkaabalahan mo buong magdamag? May kachat lang po ako kagabi. Talaga? Sino naman, Apo? Pwede ko bang malaman? Kaibigan ko po si Hans. Kaibigan lang ba talaga o kaibigan? Si Lolo naman eh. Magkaibigan lang kami ni Hans. Kaibigan na pinagpupuyatan mo. Napasarap lang po yung usapan namin kagabi. Alam mo, Apo, pwede ka namang umamin sa akin eh. Kung may napupusuan ka ng lalaki sa buhay mo, pwede kang magkwento sa akin. Hindi naman ako katulad ng tatay mo noon na sobrang istrikto sa'yo. Suportado kita sa anumang gusto mo. Alam ko naman po yun. Ito ba ang Hans na sinasabi mo, may tsansa ba na maging kayo? La, si Lolo naman, ang prangka niyo naman pong magtanong. Nagtatanong lang naman ako. O ano, meron ba o wala? Hindi ko po alam. Siguro. Baka hindi pa natin masasabi sa ngayon. Pero ano naman ang nararamdaman mo para sa kanya? Ako? Marami po. Kung noon wala lang siya sa buhay ko, ngayon parang parte na siya ng mundo ko. Hindi kami close noon pero ngayon siya na laging pumapasok sa isip ko. May concern na akong nararamdaman sa kanya. Natutuwa na ako tuwing nakikita ko yung pangalan niya kapag nagchat-chat siya sa akin. Kinikilig na ako mag-isa. No, sa tingin mo ito na ba yung sinasabi niyong pag-ibig? O baka naman ngayon lang to? Nakakaramdam ka ba ng saya sa puso mo kapag naririnig mo ang pangalan niya? Pinaplano mo na ba kung ano ang mangyayari sa inyo sa hinaharap? Kung wala siya sa tabi mo, hinahanap-hanap mo ba siya? Hindi ka ba mapakali kapag di kayo magkasama? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na nabanggit ko, malamang umiibig ka na nga, Apo. Pero paano kung hindi pala siya yung taong para sa akin? Sabi ko nga sa'yo,
Lahat ng taong dumarating sa buhay natin ay nakalaan para sa atin. Nasa mga kamay mo ang sagot sa tanong mo kung paano mo pahalagahan yung tao para manatili siya sa buhay mo. Pero siyempre, dapat ganun din ang pagpapahalaga niya sa'yo para manatili ka rin sa buhay niya. Natatakot lang ako. Baka kasi pag nagmahal ako, masaktan din ako sa huli. Parte yan ng buhay. Maraming beses tayong madadapa bago tayo matutong maglakad. Kailangan nating maranasang masugatan para matutunan natin itong gamutin. Ang mga masasamang nangyayari sa buhay natin, kailangan natin yun maranasan para matuto tayo. Matakot ka pero huwag mong itago ang sarili mo sa mga oportunidad. Mga oportunidad na mas magpapayabong pa sa karanasan mo sa buhay. Ang galing nyo talaga magpayo, Lo. Tama po kayo, walang mangyayari kung mananatili akong takot. Salamat, hindi ko po yan kakalimutan. Basta Apo, ano man ang mangyari, nandito lang ang lolo mo para gabayan ka. Opo. Nga pala, nagkape na po ba kayo? Pagtitimpla ko po kayo kung gusto nyo. Abay, sakto. Di pa ako nagkakape. Inaantay kasi talaga kita dahil gustong gusto ko yung timpla mo ng kape, Apo. Siyempre naman po. Mas masarap to kaysa sa nabibili sa labas. Sandali lang po gagawan ko kayo ng kape nyo. Papa Dudut, never na pumasok sa isipan ko na magkaroon ako ng feelings para kay Hans. Nung una ko siyang nakilala bilang boyfriend ni Lorene ni isang emosyon, ay wala po akong naramdaman para sa kanya. Pero noong nagkaroon na kami ng personal connection ay doon ko lang nalaman na marami pala siyang tinatagong katangian na magugustuhan ko rin kalaunan. Sa paggaling ni Hans ay nagpatuloy ang pagkakaibigan naming dalawa. Tumagal ang friendship namin yon hanggang sa dumating kami sa puntong seryoso na talaga kami sa mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Nagkaaminan kami at dumaan sa proseso ng courtship hanggang sa sinagot ko na nga siya, Papa Dudut. Noong nalaman ni Lorene na kami na ni Hans ay walang bahid ng bitterness ang pagsuporta niya sa aming dalawa. Masaya na rin kasi si Lorene sa love life niya noong panahong yon, kaya naman hindi na issue sa kanya kahit na sa akin napunta ang ex niya. Ang mahalaga ay walang agawang nangyari. Walang siraan, walang awayan. Nagsara ang mga pinto ng kusa at nagbukas ang mga bagong pinto para sa aming lahat. Papadudot kong kontento na ako noon sa buhay ko ay mas kontento na po ako sa ngayon dahil isang blessing ang ibinigay sa akin ni Lord. Kahit na hindi ko naman po ito hinihiling. Sa pagdating ni Hans sa buhay ko ay marami akong mga bagong experiences na nasubukan. Marami po akong goal, Papa Dudut, na gustong tuparin at ang mga plano ko para sa future ay hindi na lang para sa akin kundi para sa aming dalawa ng boyfriend ko. 2 years na kami ni Hans ngayon, Papa Dudut, at masaya akong ibalita sa inyo na nananatiling masaya at matatag ang samahan naming dalawa. Dito na po nagkatapos ang aking love story. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ivy. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.